Muslim art. Ang Islamic Muslim o Muslim art ay nagsimula sa Pilipinas noong ika-13th century. Ito ay nagpapakita ng pinagsasamang katutubong kultura at implemensyang Islam. Makita ang ganitong uri ng sining sa mga tahanan, kasuotan at mga lugar ng pagsamba. Isa sa mga pangunahing katangian ng Muslim art ang paggamit nila ng geometric design o paulit-ulit na pattern. Ito ay hindi ito karaniwang gumagamit ng mga larawan ng mga tao o hayop, kundi mga hugis at pattern na may kahulugan at simbolo. Ipinapakita nito ang paniniwala at kultura at pagkakakilanlan ng mga Muslim sa Pilipinas. Pangalawa ay sarimanok. Ang sarimanok ay isang maalamat na ibon mula sa kultura ng mga Maranao sa Mindanao. Na pangalan nito ay nagaling sa dalawang salita, sari na nangangahulugang kulay at manok. Ito ay kilala sa makulay at detalyadong disenyo, madalas na inilalarawan na may hawak na isda sa tuka o paa. Ang sarimanok ay simbolo ng kapangyarihan, kasaganahan at magandang kapalaran. Sa sining ng Muslim sa Pilipinas, ang sarimanok ay mahalagang simbolo na nagpapakita ng mayamang kultura at disenyo. Pangatlo ay batik. Ang batik ay isang uri ng disenyo sa tela na nagmula sa Indonesia, ngunit naging bahagi na rin ng kultura ng mga Muslim sa Pilipinas. Ang kasuotang may batik ay may abstract o ditiyak na mga pattern, kadalasan binubuo ng mga hugis, linya, simbolo. Ang mga disenyo na ito ay hindi lamang pagpapanganda, kundi nagpapahayag ng kultura, identidad at tradisyon ng mga Pilipinong Muslim. Sa pamamagitan ng batik na kasuotan, na ipapakita ng impluwensya ng Islam sa pananamit ng ating bansa. Next ay Christian art. Noong una pa hindi pa marunong magbasa ng mga Espanyol ang ating mga ninuno. Kaya ginamit ng mga praile ang sining or visual aids. Gumamit sila ng pintura, Station of the Cross at mga ukit para ituro ang kwento ni Jesus ng mga santo. Pinakilala nila ang two-dimensional painting o mga flat painting noong una. Taga-kopya lang ang mga Pinoy ng mga icons galing sa Spain, hanggang natutunan na rin nating gumawa ng sariling estilo. Next ay sculpture and retablos. Dito naman tayo sa sculpture. Alam niyo ba na bago dumating ang Espanyol, eksperto na ang mga Pilipino sa pag-ukit ng mga anito o yung mga tinatawag nilang Diyos-Diyosan. Ang mga anito ay napalitan ng mga santos, yung mga rebulto ng mga santo na nakikita natin sa mga altar ngayon. Pagpasok nyo sa simbahan, makikita ninyo yung napakalalaking struktura sa likod ng altar at tawag nila ay retablo. Ito ay yung shelves na kinalalagyan ng mga santo, at pinaka-engaging example nito ay yung nasa San Agustin Church sa Intramuros. Meron din sa Batangas yung sa Calaca Church. Next is architecture and graphic arts. Pagdating naman sa architecture and graphics arts, hindi lang sa simbahan ang na-influence, kundi pati na rin sa mga paaralan, pati yung mga sinuunang bahay. Nakakatawa kasi kahit Kristiyano tayo noon, may mga lumang bahay na bato, makikita mo na may katolikong altar pero may kasamang Chinese feng shui, kumbaga halo-halo kultura natin. Last is graphics art. Noong 1590s natuto tayo ng engravings o pag-ukit sa kahoy para makapag-print ng libro. Alam nyo ba ng kauna-unahang libro sa Pilipinas? Yun ay ang La Doctrina Cristiana noong 1593. Ang ukit sa cover nito ay gawa ng isang local artist na si Juan de Vera. So now, let's proceed to Filipino musician and artist.
The first one is Victorio Edades, painter, national artist, 1976. Siya ang rebelde ng sining noong panahon niya, nung puro magaganda at maliliwanag na bukid ang ipinipinta. Si Edades ay nagpinta ng mga totoong tao, mga manggagawang madungis, pagod, at gumagamit ng madidilim na kulay. Siya ang bumuo ng The Triumvirate, kasama sina Botong Francisco at Galong Ocampo, na nagpabago sa panlasa ng mga Pilipino mula sa tradisyonal patungo sa modern art. Kasunod ay si Arturo Los, painter, sculptor, national artist, 1997. Kilala ang gawa niya sa pagiging malinis. Kung ang ibang artist ay maraming detalye, si Luis ay gumagamit lang ng mga simpleng linya, geometric shapes at iilang kulay. Siya rin ang nagtatag ng Los Gallery na naging tahanan ng mga modernong artist. Ang kanyang estilo bilang elegance and simplicity, ang kanyang mga sikat na painting ay madalas tungkol sa mga stylist o junglers na binubuo ng mga payat na linya. Kasunod, Abdol Marie Asia Imam, advocate of Philippine Muslim art. Siya ang unang Muslim na naging national artist. Dinala niya ang kulturang Mindanao sa buong bansa sa pamamagitan ng paggamit ng sarimanok. Inimphasize niya na ang sining niya ay tulay sa pagkakaisa. Ginamit niya ang sining para ipakita ang yaman ng Islamic heritage ng Pilipinas. Kasunod ay si Eduardo Castrillo, sculpture, jewelry designers. Kung nakadaan ka sa EDSA at nakita ang higanteng People Power Monument, gawa niya yun. Siya ay isang master ng metal, katulad ng bronze at copper jewelry designs. Ang kanyang gawa ay public art. Hindi mo kailangan pumunta sa museum para makita ang gawa niya dahil nasa mga kalsada at parke ang kanyang mga malalaking istruktura. Panlima ay si Solomon Sapren, sculpture, bronze workers. Kilala siya sa kanyang tikbalang series. Ang technique niya sa paggamit ng bronze ay jads o tela. May mga kanto-kanto na nagbibigay ng pakiramdam na gumagalaw o buhay ang kanyang mga gawa. Ipinapakita niya kung paano niya binigyang buhay ang Philippine folklore sa pamamagitan ng metal. Ang kanyang mga structure ay parang frozen motions. And the last one is Lea Salonga, singer, actress, starred in Miss Saigon. Siya ang unang Pinay na nanalo ng Tony Award para sa kanyang role bilang si Kim sa Miss Saigon. Siya rin ang boses sa likod ng Disney princess na sina Jasmine at Aladdin. Pinapakita na ang sining ay hindi lang visual. Sa pamamagitan ng kanyang boses at acting, napatunayan niya na ang talentong Pilipino ay world class. Siya ang nagbukas ng pinto para sa maraming Asia performers sa Broadway.
What is contemporary arts? Art of the present constantly involving expressing feelings and imaginations. Ang contemporary arts ay hindi lang ito tungkol sa magandang drawing. Tungkol ito sa kung paano ipinapahayag ng artist ang mga issue, damdamin at kultura ng kasalukuyang panahon. Notable Filipino contemporary arts. The first one is Magningning Meklat, Bambuzin, painting, poetry in the Filipino. Mandarin, English. Kilala siya sa kanyang bambuzin, painting gamit ang Chinese ink. Hindi lang siya basta nagpipinta, siya ay isang multilingual artist na nagsusulat din ng tula sa Filipino, Mandarin at English. The second one is Bien Cab, painter, National Artist 2006. Siya ay utak sa likod ng iconic na karakter na si Sabel. Si Sabel ay isang taong galang na naging simbolo ng kawalan ng katarungan at kalungkutan sa lipunan. Or sinasabi na si Ben Cav ay tinaguriang figurative art. Ginagamit niya ang kanyang sining para ipakita ang identidad ng mga Pilipino at ang mga social issues na kinakaharap natin. The third one is Jose Yuya, abstract expressionism. Siya ang nagdala ng abstract expressionism sa Pilipinas. Ang kanyang pinakasikat na gawa ay ang Ganadyan Arabesque. Hindi mo makikita ang tao o bagay sa gawa niya. Sa halip, makikita mo ang enerhiya, kulay, at textures. Ang abstract art ni Joya ay hindi random. Ito ay gestural painting kung saan ang bawat hagod ng brush ay may emosyon. Pang-apat ay si Oniv Olmedo, expressionist painters of marginalized society. Kung ang ibang artist ay gusto ng perfect na mukha si Oniv ay kilala sa pagpinta ng mga distorted o tabing mukha. Bakit? Dahil gusto niyang ipakita ang inner torment o tunay na hirap ng mga nasa laylayan ng lipunan. Ini-emphasize din niya ng sining ni Olive ay hindi para magpaganda ng pader, kundi para magmulat ng mata tungkol sa realidad ng mga nahihirapan. And the pang-lima ay Napoleon Abueva, sculpture, father of modern Philippine sculpture. Siya ang pinakabatang nakakuha ng titulong national artist sa edad na 46. Binago niya ang paraan ng paglililok sa bansa mula sa pagiging tradisyonal tungo sa pagiging modern at experimental. Gumamit siya ng kahoy, bakal at adobe. Ibang-iba ang kanyang estilo dahil buoyant o tela, lumulutang ang iba sa kanyang mga gawa. And the last is J. Lopez Caballo, violinist, promoted classical music.
Hindi siya visual artist, kundi isang virtuoso o violinist. Ang mission niya ay dalhin ang classic music sa mga malalayong baryo at bayan para maranasan ng ordinaryong Pilipino ang sining na madalas ay sa mayayaman lang napapakinggan. Sa isang contemporary art, mahalagang ipakita na ang sining ay hindi lang nakikita, kundi naririnig din. Sa kabayaw ay simbolo ng pagiging matulungin ng sining ng masa. Practices and movements, contemporary arts do not follow a single motivation. Social realism, art commenting on socio-political issue, emerging in late 80s and 1970s first quarter-stone. Sining na nagsisilbing salamin ng katotohanan sa lipunan. Layunin nitong ilantad ang mga isyong politikal, kahirapan at kawalan ng katarungan. Sumikat ito noong 1970s first quarter storm, panahon ng martial law, bilang protesta. Ang artist na ito ay hindi lang pentor, kundi isang aktivista. Ang sining ay ginagamitan para magmulat ng kaisipan. Figurative art, representational, realistic, or surreal, sometimes distorted. Ito ay sining na may malinaw na subject, katulad ng tao, bagay, or hayop. Madali mong makikilala kung ano ang iginuhit o pwedeng mukhang totoo, realistic kumbaga, parang panaginip o medyo tabingi. Kahit na distorted o kakaiba ang itsura, hanggat nakikita mo na ito ay tao o bagay, ito ay matuturing na figurative arts. Abstract art, non-representational, emerge post. Ito ay kabaliktaran ng figurative. Hindi ito nagpapakita ng mga konkretong bagay, sa halip gumagamit ito ng mga linya, guhit at kulay para magpahayag ng emosyon. Sumikat ito pagkatapos ng World War II. Ang mahalaga dito ay ang feelings na nakukuha ng tumitingin, hindi ang naghahanap kung ano ang drawing. Conceptual art, idea over subject, includes installations, performance, video, emperor works, notable arts, Medio Cruz, Gabi Barriodo, Lereo Salvador, Mark Ramsell. Dito, mas mahalaga ang idea kaysa sa mismong physical na gawa. Pwedeng ito ay installation, sining na nilalagyan ng isang buong kwarto, or performance. Ang artist mismo ang gumagalaw o umaasta o umaarte. Panandalian lang, halimbawa, sining na gawa sa yelo na natutunaw din. Mas mahalaga ba ang itsura ng art o ang mensahe sa likod nito? Sa konsepto ng art, kasunod ay pop, surreal, and lowbrow art. Inspired by comics, tattoos, punk, graffiti, influenced by Dave
Mac basket, hearing, Kent hearing. Ito ay isang underground art movement na hinaluan ng elemento ng pop culture gaya ng comics, tattoos, punk music at graffiti. Ito ang sining ng masa at ng kabataan. Hindi ito masyadong seryoso o formal. Ito ay cool, makulay at rebellious. The last one is modern Filipino art. Feature their diverse expressions and mediums showing creative freedom and love for community and culture. Ito ang kabuuan ng sining sa Pilipinas ngayon. Wala itong isang direksyon dahil malaya ang mga Pinoy na gumamit ng iba't ibang medium katulad ng pintura, digital na bakal, basura, etc. Ini-emphasize din dito na ang modern Filipino art ay nagpapakita ng creative freedom at pagmamahal sa sariling kultura o sa sariling atin. Thank you.